Dumating na kami dito guys sa Cabo de Luca. Ang aga namin dumating dyan ng mga 6:30 pero maliwanag na ang umaga. So ang Cabo de Luca ay maliit lang naman na city, pero ang karamihan kasi ng mga cruise ship, ang pinupuntahan talaga nilang mga lugar, yung maliliit na lugar lang. Ang Cabo de Luca guys ay nasa Mexico yan siya. So, ang gagawin namin dyan ay lalabas kami. Wala kaming binubuk na mga excursion kung ano-ano dyan kasi ang karamihan ang gagawin dyan ay either mag-snorkeling or mag-excursion ng mga balyena. Dahil dito, ang sa kanila talaga ay yung mga balyena ang tinutur nila dahil nga marami dito sa lugar na ito. At maganda yung mga clip nila. Wala naman masyadong nakatira dyan sa clip kasi doon sa kabila lang ang daming mga building. Hindi naman sa sobrang laki. Pero hindi kami naka-anchor ng pier nang dahil sa sobrang daming mga boat para sa mga turista. So nasa gitna kami ng dagat. Ang gagawin namin dyan ay mag-tender papuntang sentro. Yan ang sasakyan namin papuntang sentro. Hindi sa lahat ng oras ay lagi kang nakasampa ng pier. Minsan, hindi sila sumang-ayon sasampa ka dahil minsan low tide or yung panahon. Or minsan mahal siguro ang bayad, kaya hindi talaga laging nagsasampa ng pier. Okay lang naman dahil hindi naman siya malayo masyado. Ang karamihan ng mga guest dito sa ship namin ay nag-excursion sila kasi gusto nilang magtingin ng mga balyena. So kami, nag-stay lang kami sa city. Nag-ikot kami kasi ang city nila ay malakad mo lang. Ang dami nilang mga yung tinatawag na sea lion. So makikita mo lang sa pier. Kaya hindi na kami nag-book. Kasi karamihan naman kasi kung mag-book ka ng excursion na gusto mong tumingin ng mga dolphin o anong mga orca ganun, hindi siya talagang na sinasabi nila na makita mo 100%. Minsan talaga wala kang makita. Hindi kami nag-book ng excursion. So ang ginawa namin, lumabas na lang kami papuntang sentro ng Cabo de Luca. Medyo mainit na siya dyan. Pero kailangan natin lumabas ng barko na makaapak lang naman minsan ng lupa. Ganun talaga kung mag-cruise ship ka, kung mag-stop ka, kailangan mo rin ng makaapak ng lupa dahil ang feeling ay parang lagi kang parang lasing o ganon. Kaya lumabas kami dyan, nag-ikot kami sa city nila
kasi hindi naman siya gaano kalaki. Ang city nila yung paikot lang, tapos marami din silang mga restaurant na pwede mong kainan, pero hindi kami kumain diyan dahil hindi ko masyadong bet ang pagkain ng Mexican food. Kaya bumalik na lang kami after nag-ikot. Bumalik kami ng boat. Doon kami nag-lunch. Kasi minsan kasi guys, ang pagkain ng Mexican, yung parang kailangan mo lang talagang isadya. Dahil ang bigat niya sa tiyan. Hindi naman para sa lahat, pero para sa akin ay mabigat. Meron silang mga pelikan dito. Yung pelikan nila ay itim. Ganito yung sentro nila. Ang daming mga boat. At karamihan sa kanila ganyan isda. Di ko alam kung anong klaseng isda iyan. Ang daming mga yate sa kanila dito. Siguro, maraming mga mayayaman dito na mga tao sa part na ito guys ha. Hindi sa buong Mexico. Kasi may part din sa Mexico mahirap din. Kasi ang Mexico ay sa sobrang laki. Part lang ito ng Mexico ang Cabo de Luca. Ganun lang naman ang sentro nila kung ano ang makikita ninyo. Hindi naman talaga siya maganda. Hindi sa lahat ng sinasampaan ng barko ay maganda yung city nila. Siguro sa iba maganda, pero para sa akin ay okay lang naman. Pero hindi ko siya masyadong kung sasabihan ako kung pupunta ba ako dito extra na mag-holiday, hindi ko yun gagawin kasi naman, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Pero meron naman silang beach dyan sa likod ng city nila. Merong beach diyan na maputi masyado yung nila, yung sand. Maganda naman. Sa sobrang init kasi guys, minsan nakakahilo lakarin lahat. Pero kailangan mong lakarin talaga dahil wala kang makikita masyado kung hindi ka maglakad. Ang Cabo de Luca, ang salita nila ay Spanish. Mexican Spanish. Ang salita nila, nakakaintindi naman ako ng mga words nila kasi hindi naman talaga super malalim kagaya ng Kastila yung salita. Kaya naintindihan ko kung paano sila magsalita. So nag-enjoy naman ako dyan kahit sa sobrang init. Kaya lang, yung silayon nila, minsan sumisingaw yung amoy nila. Ito yung sentro talaga ng Cabo de Luca. Meron silang isang shopping mall na pinasukan namin. Kasi sa sobrang init, kailangan mo magpalamig ng konti. Ito yung pier nila guys. Kung makikita nyo, marami silang silayan dyan. Dyan talaga nakabilad ang mga silayan. Minsan sa sobra nilang paingay, nakakaano din. Pero amazing ha.
Kasi diyan talaga sila nakatira. Kahit may mga boat diyan dumadaan, nasanay na siguro sila. After ng maglakad sa mainit, nagpalamig kami sa mall dahil minsan kasi umabot ng ng 40 degrees. Sobrang init. Nakakaano ng balat. Kaya nagpatuloy rin kami papunta sa kabila kasi ang akala namin ay makabalik kami by boat. Kasi kung ikutin mo pa ulit, nakakapagod rin guys. Ang mahal-mahal pala kung magsakay ka ng boat papuntang kabila. Ang lapit lang naman. Kaya, ayun, no choice. Bumalik kami ulit kung saan kami dumaan kasi no choice ka nga eh. Kailangan mo bumalik ng ship. Dito guys, sobra ng busy ang pier nila kasi ang dami nga. Imagine mo, talaga, mga 3,000 guests nga ang ship. O lahat nag-i-excursion. So kami lang ata ang hindi nag-excursion dyan. Kaya busy yung dagat. Ang daming mga maliliit na boat. Kaya, ayan, pag nakita nyo, parang siya yung nasa kalsada lang. Sa sobrang daming mga maliliit na boat. Ang pamumuhay nila dito kasi ay sa mga turista lang karamihan. Kaya marami silang maliliit na boat, yung bangka na tinatawag siguro sa atin. Tapos yung iba nagyayate. Yung dagat nila guys, ang ganda. Kasi ang linis-linis naman. Kaya masarap naman tingnan. So dito, karamihan sa kanila, nagbibinta sila ng mga leather, ng mga bag, o kung ano-ano pa. Kasi sa kanila talaga yun, na traditional talaga nila yung mga leather na mga bag. Pero hindi naman kami bumili kasi sa sobra namang mahal. Kaya nagdahan-dahan na lang kami dyan bumalik ng pier para makabalik kami kasi kailangan din namin kumain. Nagugutom na kasi ako dyan kasi meron naman silang mga restaurant pero mahal naman. Tapos hindi naman masyadong masarap. Minsan, kumakain naman talaga ako ng Mexican food, pero yung tacos ganun. Kasi karamihan kasi sa kanila yung mga beans ang kinakain nila. Ang bigat-bigat sa tiyan. Yan lang naman ang part na kailangan mong lakarin sa mga turista. Siguro, sa kabila ng mga building na yan, baka meron. Pero, hindi na kami masyado nag-ikot kasi sa sobrang init nga. Pero, marami silang mga dyan, yung mga souvenir shop kung gusto mo bumili ng mga souvenir. For example, magnet, yun talaga ang kinukuli ko, magnet. Kasi yun lang naman ang maliit na bagay. Kasi mamaya, kung bibili ka ng marami, hindi mo na madala sa bahay.
Kasi kailangan mo pa mag-train, mag-bus, kung ano-ano. Magaganda naman yung mga painting nila sa wall. Tapos, meron din silang mga bulaklak na kagaya sa atin. Halos pares-parehas lang sa atin. May mga cactus sila, yung mga halaman nila yung hindi kailangan lagi nang binibigyan ng tubig. So, malapit na kami dyan sa pier pabalik ng boat. Meron silang dyan, maliit na market, pero hindi na namin pinasok. Kasi, minsan kasi yung barko, maaga rin umaalis. So, mga na yan dyan, mga 1:30 p.m. So, late na rin yung lunch namin. Kagaya ng mga ibang guests, karamihan bumabalik talaga ng ship para lang kakain. Dahil guys, minsan kasi sa ibang bansa, hindi ka sure kung talagang malinis ang pagkain nila. Kaya, kung alam mo na medyo takilid, kailangan mong bumalik ng barko doon kakain dahil alam mo ay malinis. So, nakabalik na kami dyan ng barko. Para pa sunset na yan dyan. Ito yung ship namin. Kung mag-sail away, ang daming mga tao nakatingin sa paligid. Dahil ang ganda-ganda naman talaga ng tanawin. Ang hinihintay talaga namin dyan, yung butas sa bato na makikita mo ang kabila. Dahil ang daming ang nagsasalita, meron daw butas dyan. Pero kahit naman sa hapon guys, marami pa rin dumarating galing nag-excursion, nag-snorkeling, lahat-lahat. Maganda naman siya guys. Kaya nagpasalamat din ako na naka-experience talaga ako dito na mag-world tour. World tour namin ito guys. Tingnan nyo yan, ang rock formation. 'Di ba? Super, super ganda. So, parang malapit ko nang makikita yung butas na sinasabi na hinahanap ko buong araw. Ito yung guys ang sinasabi nila na butas. O, 'di ba? Makikita mo yung kabila. Minsan, pag sunrise, makikita mo dyan din sumisilang. Kaya, ito, sunset na ito guys. Nag-i-enjoy kami sa sail away dyan dahil umalis na kami. Bye-bye, Capo de Luca. Salamat sa pag-experience ng city ninyo, ang lugar nyo, kahit hindi naman gaano kalaki. Masaya pa rin dahil nakarating ako dito. Mas maganda kasi siya tingnan pag nasa malayo ka. Nakikita mo yung view. Kaya ganito talaga, ang masasabi ko talaga ay thank you so much. Maganda yung sunset. Ganito ang view. Paggabi na, ang masasabi ko ay bye-bye Cabo de Luca. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pangalan guys. Basta Cabo de Luca ang pangalan niya. Ganito ang sail away. Minsan talaga guys, maganda pag umaalis na yung barko dahil makikita mo ang buong view. So enjoy muna tayo sa view.